ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga lihim na galit na matagal ng kinikimkim, at ng mga planong tahimik na naghihintay ng tamang sandali upang sumabog, unti-unting nagbubukas ang isang bagong yugto. Isang yugto ng laban para sa kapangyarihan, para sa hustisya, at higit sa lahat para sa kaligtasan ng mga inosenteng matagal nang nadadamay sa madugong labanan sa Maynila. Matapos ang hindi inaasahang pag-akyat ni Tanggol sa posisyon bilang mayor ng Maynila, agad niyang ipinatawag ang kanyang mga konsehal sa loob ng munisipyo. Isa-isa silang pumasok sa silid, tahimik, mabagal, tila ramdam ang bigat ng sandaling iyon. Sa mahabang mesa sila naupo at sa bawat pag-upo ng isang konsehal ay lalo pang bumibigat ang hangin sa paligid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Tanggol. Si Tanggol na dati ay kilala bilang isang mandirigma sa lansangan. Isang lalaking lumaban sa gitna ng gulo. Isang taong hindi natatakot makipagsagupaan sa kadiliman ng lungsod. Ngunit ngayon iba na. Ngayon, si Tanggol ay isang pinuno. Isang mayor na may responsibilidad sa buong Maynila. Sa kanyang mga mata mababasa ang pagod ng mga nakaraang laban. Ngunit mas malinaw pa roon ang isang bagay, isang matinding determinasyon. Isang paninindigan na baguhin ang kapalaran ng lungsod na matagal nang nilamo ng takot. Nang magsalita si Tanggol, matatag ang kanyang boses. Hindi malakas ngunit sapat upang marinig ng bawat konsehal ang bigat ng kanyang mga salita. Ipinaalala ni Tanggol sa kanila na hindi sila naroon para sa kapangyarihan. Hindi sila naroon para sa pangalan o impluensya. Naroon sila para sa mga taong matagal nang nagdurusa sa ilalim ng kaguluhan. Ang mga taong natatakot lumabas sa gabi. Ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa karahasan. Ang mga batang lumaking normal na lamang ang tunog ng putok ng baril. Ipinangako ni Tanggol na gagawin nila ang lahat upang maibalik ang kaayusan sa Maynila. Na darating ang araw na muling makalalakad ang mga mamamayan sa lansangan ng walang pangamba. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na pananalita, sa kaibuturan ng puso ni Tanggol, alam niyang hindi niya kayang pasanin mag-isa ang laban na ito. Pagkatapos ng pulong, tahimik niyang nilapitan si Ponggay. Kilalang kilala ni Ponggay ang mga mata ni Tanggol. Alam niya kung kailan ito matatag at kung kailan ito may dalang mabigat na pasanin. At sa sandaling iyon, malinaw niyang nakita ang pag-aalala na pilit itinatago ni Tanggol. Sa mahinang tinig, sinabi ni Tanggol kay Ponggay na kailangan niya itong manatili sa kanyang tabi. Hindi bilang simpleng tagasunod. Hindi bilang isang tauhan lamang. Kundi bilang isang taong nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Para kay Tanggol, si Ponggay ang isa sa iilang taong nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ipinaglalaban ang lungsod na ito. Habang unti-unting nagkakaroon ng pag-asa ang mga mamamayan ng Maynila, sa kabilang panig ng lungsod ay kumukulo ang galit ng isang lalaking matagal nang nawalan ng kapangyarihan. Si Miguelito. Sugatan. Pagod. Ngunit naglalagablab ang galit habang nakatitig sa telebisyon. Sa balita, malinaw na ipinapakita ang mga pagbabago sa Maynila mula nang maupo si Tanggol bilang mayor. Ipinapakita ang mga lansangang unti-unting nagiging maayos. Ang mga operasyong sumisira sa krimen. At ang pag-asa na muling bumabangon sa puso ng mga tao. Habang pinapanood iyon ni Miguelito, lalo lamang kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahang napakuyom ang kanyang mga kamao. Ramdam niya ang isang mapait na katotohanan. Ang Maynila na matagal nilang pinaghaharian ay unti-unti nang kumakawala sa kanilang mga kamay. Sa galit, agad niyang ipinatawag si Roberto at ang mga natitira nilang tauhan. Sa isang madilim na silid, halos walang liwanag maliban sa isang ilaw sa gitna ng mesa, nagsimula silang magplano. Malinaw ang desisyon ni Miguelito. Hindi sila papayag na basta na lamang mawala ang kanilang impluensya. Kaya nagpasya silang bumaba muli sa Maynila. Hindi lamang upang ibalik ang kanilang presensya, kundi upang magdala ng mas maraming armas. Mas maraming tauhan. Mas maraming taong handang sumunod sa kanilang utos kahit kapalit ay dugo. Ngunit ang pinakadelikadong bahagi ng kanilang plano ay isa lamang. Ang pagpapalaya sa isang taong kinatatakutan ng marami. Sa tulong ng kanilang mga koneksyon at tauhang handang sumugal,
itinakas nila mula sa city jail ang lalaking matagal ng kinatatakutan ng lungsod. Si Rigor, isang pangalan pa lamang, ay sapat na upang magdulot ng takot sa mga taong nakakaalam ng kanyang nakaraan. At nang tuluyang makalabas si Rigor sa kulungan, tila muling nakawala ang isang halimaw sa lansangan. Sa unang sandaling makahinga siya ng malaya, agad sumiklab ang galit ni Rigor. Matagal niyang kinimkim ang puot laban kay Tanggol. Sa kanyang isipan, si Tanggol ang dahilan kung bakit siya nabilanggo. Kung bakit nawala sa kanya ang kapangyarihan at takot na dati niyang hawak sa buong lungsod. Kaya sa harap ni na Miguelito at Roberto, malinaw ang kanyang pangako. Hindi matatapos ang laban. Hanggat hindi niya nakikitang bumagsak si Tanggol. Habang abala si Tanggol sa pag-aayos ng mga problema ng Maynila at sa pagprotekta sa mga mamamayan, lihim namang naghahanda ang grupo ni na Miguelito, Roberto, at Rigor para sa isang malupit na paglusob. Para sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang isang Maynila na tahimik at payapa. Dahil para sa kanila, ang kaguluhan ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya isa-isa nilang pinasabog ang ilang establisimento sa lungsod. Ang mga pagsabog na iyon ay hindi simpleng krimen. Isa itong mensahe. Isang malinaw na babala na hindi pa tapos ang kanilang laban. Na kahit may bagong mayor na nakaupo, may mga aninong handang sirain ang anumang pag-asa na sinusubukang buin. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang kalupitan. Upang tuluyang mapilitan si Tanggol na lumabas at harapin sila, gumawa sila ng hakbang na mas malupit pa. Dinukot nila si Maritz, ang ina ni Tanggol. Kasama rin nilang dinakip ang isang reporter na matapang na nagbalita tungkol sa mga pagbabagong dala ng pamumuno ni Tanggol. Ginamit ni Miguelito ang reporter upang magpadala ng mensahe sa buong lungsod. Sa harap ng kamera, malinaw ang banta ni Miguelito. Kung tunay na matapang si Tanggol, lumabas siya. Harapin sila. Kung hindi, ang buhay ng kanyang ina na si Marites ang magiging kapalit. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ni Tanggol nang mapanood niya ang balita. Habang nakatitig siya sa screen, nakita niya ang kanyang inang si Maritz, nakapiring, nanginginig, hawak ng mga gero. Sa sandaling iyon, nagbanggaan ang dalawang tungkulin sa puso ni Tanggol. Bilang mayor, kailangan niyang protektahan ang buong lungsod. Ngunit bilang anak, hindi niya kayang pabayaan ang sariling ina. Nakita ni Ponggay ang matinding laban sa loob ng puso ni Tanggol. Alam niyang anumang desisyon ang gawin ni Tanggol ay may kapalit. Ngunit kilala niya ang lalaking ito. Kapag pamilya na ang usapan, handa si Tanggol isugal ang lahat. Kaya sa gitna ng lumalalang sitwasyon, nagpasya si Tanggol na gawin ang lahat upang mailigtas si Maritz. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga armas. At ang tapang na matagal ng kinatatakutan ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa kabilang panig, naghahanda rin si Rigor. Para kay Rigor, hindi sapat ang simpleng paghihiganti. Ang gusto niya, isang paghihiganting 10 beses na mas masakit. Sa kanyang isip, hindi matatapos ang laban hanggat hindi niya nakikitang bumagsak at mamatay si Tanggol. Habang papalapit ang oras ng kanilang paghaharap, tila humihinto ang mundo sa pagitan ng dalawang puwersang parehong handang lumaban hanggang sa huling hininga. Sa isang madilim na tagpo, makikitang umiiyak si Maritz, nakatali walang magawa. Sa kanyang harapan, naroon ang katawan ni Tanggol. Walang malay. Tila bumagsak matapos ang isang marahas na engkwentro. Sa madilim na silid kung saan nakatali si Maritz, ang hangin ay tila mabigat, halos hindi gumagalaw. Tanging ang mahinang pag-iyak ni Marites ang maririnig habang nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Sa kanyang harapan, nakahandusay sa sahig ang katawan ni Tanggol. Walang malay. Walang galaw. At sa likuran niya nakatayo si Rigor. Tahimik. Nakangisi. Pinagmamasdan ang eksenang tila isang palabas na matagal niyang hinintay. Lumapit si Rigor kay Maritz at marahang hinawakan ang buhok nito, pilit pinapaharap sa katawan ng kanyang anak. Sinadya niyang ipakita ang walang malay na si Tanggol upang mas lalo pang durugin ang puso ng isang ina. Mahina ngunit puno ng sakit ang tinig ni Maritz habang tinatawag ang pangalan ni Tanggol. Paulit-ulit niyang sinasambit ang pangalan ng kanyang anak, umaasang makarinig ng kahit munting galaw. Ngunit nananatiling walang tugon si Tanggol.
Sa isang sulok ng silid, nakatayo sina Miguelito at Roberto. Tahimik nilang pinagmamasdan ang eksena. Para kay Miguelito, ito ang sandaling matagal niyang pinangarap. Ang makita si Tanggol na nakahandusay, walang laban at tila wala ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat may isang bagay na hindi napansin ni Rigor. Bahagyang gumalaw ang kamay ni Tanggol. Napakaliit ng galaw na iyon. Halos hindi mapapansin ng mga taong abala sa kanilang pagdiriwang ng paghihiganti. Ngunit sapat iyon upang ipakita na ang laban ay hindi pa tapos. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nagkakagulo ang mga tauhan ni Tanggol sa munisipyo. Naroon sina Ponggay, kasama ang ilang tapat na gwardiya at opisyal na nananatiling naniniwala sa kanilang mayor. Hindi mapakali si Ponggay habang paulit-ulit na pinapanood ang video na ipinalabas ni Miguelito. Ang banta ang pagdukot at ang mukha ni Maritz na puno ng takot. Ramdam ni Ponggay na may mali. Kilala niya si Tanggol. Hindi ito basta-basta susuko. Kahit gaano kalakas ang kalaban, palaging may paraan si Tanggol upang bumangon. Kaya agad niyang tinipon ang mga tauhan. Hindi na sila maghihintay ng utos. Para kay Ponggay, hindi lamang mayor si Tanggol, isa itong kaibigan, isang kapatid sa laban. Sa matatag na tinig, sinabi ni Ponggay sa mga kasama na kailangan nilang hanapin ang pinagtataguan ni na Miguelito at Rigor bago pa mahuli ang lahat. Samantala, sa madilim na silid kung saan bihag si Maritz, nagsimula ng mainip si Rigor. Yumuko siya at sinipa ang katawan ni Tanggol upang tiyakin kung wala na itong malay. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumilat ang mga mata ni Tanggol. Mabilis niyang hinawakan ang paa ni Rigor at buong lakas itong hinila. Nawala ng balanse si Rigor at bumagsak sa sahig. Nagulat sina Miguelito at Roberto sa biglaang pangyayari. Parang isang leon na matagal na kinulong, mabilis na tumayo si Tanggol kahit duguan ang kanyang mukha at sugatan ang katawan. Sa kanyang mga mata muling nagliyab ang apoy na matagal nang kinatatakutan ng kanyang mga kalaban. Agad niyang sinugod ang dalawang gwardyang nakabantay kay Maritz. Sa kabila ng kanyang mga sugat, mabilis ang kanyang galaw, parang bumalik ang mandirigmang kinatatakutan sa lansangan ng Maynila. Nagpalitan ng suntok at sigawan ang buong silid. Pumutok ang mga baril. Nagkagulo ang mga tauhan ni Miguelito habang pilit sinusubukang pigilan si Tanggol. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang layunin lamang ang nasa isip ni Tanggol. Mailigtas ang kanyang ina. Samantala, dahan-dahang tumayo si Rigor mula sa sahig. Punong-puno ng galit ang kanyang mukha habang pinagmamasdan si Tanggol na patuloy na lumalaban kahit halos hindi na makatayo ng maayos. Para kay Rigor, ito na ang sandali ng kanilang huling paghaharap. Kinuha niya ang kanyang baril at marahang itinutok kay Tanggol. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Si Marites ay napasigaw habang nakikita ang baril na nakatutok sa kanyang anak. Si Miguelito naman ay nakangising pinapanood ang eksena, umaasang sa wakas ay matatapos na ang laban. Ngunit sa labas ng gusali, paparating na ang grupo ni Ponggay. Habang papalapit ang kanilang sasakyan sa lugar na pinaghihinalaan nilang pinagtataguan ni na Miguelito, naririnig na nila ang mga putok ng baril sa loob. Napatingin si Ponggay sa gusali at sa kanyang mga mata mababasa ang matinding takot at pag-asa. Dahil alam niya na sa loob ng gusaling iyon nakasalalay ang kapalaran ni Tanggol. At marahil, ang kapalaran ng buong Maynila.